Lalawigan ng Tarlac. Probinsya ti Tarlac. Lalawigan ng Tarlac. Iba't ibang tao, iba't ibang kulay, at iba't ibang lingwahe. Dito kilala ang Tarlac bilang melting pot ng Pilipinas na kung saan binubuo ito ng mga Kapampangan, Pangasinense at Ilocano. Dito ay iisa sila na para bang walang pinagkaiba, lalong-lalo na sa kanilang mga salita. Ang salitang melting pot ay isang lugar kung saan nagsama-sama ang iba't ibang kultura, pagkain, way of life at mga produkto. Matatawag na melting pot of the North ang Tarlac dahil samut-saring kultura ang pumapalibot sa rehiyon na ito. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng Luzon, Rehiyon 3, pinapalibutan ng iba't ibang lalawigan. Nasa hilagang parte ng Pangasinan, silangan ng Nueva Ecija, kanluran ng Zambales at timog ng Pampanga. Ang Tarlac ay binubuo ng 3 distrito at nahahati ito sa 17 munisipalidad at isang lungsod, ang lungsod ng Tarlac. Magandang araw po. Ako po si Shaira May Pineda, first year college student of Tarlac State University, at narito po ako upang magbigay ng ilang katanungan patungkol sa kasaysayan ng Tarlac. Bakit po tinawag na Tarlac ang Tarlac? Ang Tarlac, kaya naging Tarlac siya because nung mga panahon, hanggang ngayon naman, merong tinatawag na grass na tawag ay Mala Tarlac. So, ito ay kinuha doon sa pangalang yon, kaya unti-unti yung mala nawala doon sa Tarlac. So, naging Matarlac siya, and then eventually, they call it Tarlac. Bakit mo tinawag na melting pot of the North ang Tarlac? Actually, ang melting pot kasi ibig sabihin niya, in general term, pinagsama-sama sa isang palayok. Okay po. But now, Governor Susan Yap had removed that name, yung melting pot, because para tayo niluluto sa isang palayok na pinagsama-sama. So now, we call it Kanlahi because we are composed of different kinds of cultures and people. That's why we celebrate the Kanlahi Festival now. Okay po. So yung melting pot, it's because we came from different races. Kahit naman worldwide ang tawag sa Amerika, it's the melting pot of the world. So melting pot means pinagsama-sama, nagsama-samang mga cultures. Different cultures po. So bakit po yung mga Pangasinan, Ilocano, mga Kapampangan, mga Aitas napunta po sa Tarlac? Actually, they are already dwellers of this province, so to speak. In May 28 of 1873, nung naging probinsya ang lalawigan Tarlac, ito'y galing sa kumuha sila ng mga munisipalidad sa Pangasinan, kumuha sila ng municipality sa Zambales, kumuha sila ng municipality sa Nueva Ecija, at kumuha sila ng municipality sa Pampanga. That's why when you go south, mga Kapampangan na nandyan. When you go east, mga Tagalog ang mga nandyan. When you go sa west, Tagalog din. And then when you go north, Ilocano and Pangasinense sila. Because of that. Okay po. Siya ni Alex, Ilocano ako. Ni tatang kaniinang ko is parehas nga Ilocano. Iso nga siakmet kay Ilocano ako. Taga Tarlac ni tatang ko, iso nga tatag eskwela akmet ditoy. Yakoy Penilin Cabalya, taga San Jose, Concepcion, Tarlac. Purong-puro kong Kapampangan, uning dempengari ko Kapampangan lo. Ako po si Razid Abdurrahman, but my friends, ang mga kaibigan ko, tinatawag ko nila akong RD. First of all, sa isang question po, tinanong po niya ako na kung ako daw po ba isang Pangasinense or ako po ba isang Pangasinan, kung ako rin po ba ay nagsasalita ng Pangasinan. Ang sagot ko po ay oo, kasi po ang aking tatay or ang aking papa ay originally from San Carlos, Pangasinan, and doon na po ako lumaki from I'm an infant nung simula po ako ay bata pa hanggang nung ako po ay mag-grade 8.
Sa usapin naman po ng pagsasalita ko bilang Pangasinan or bilang part ng bilang Pangasinense rather, is that hindi ko po siya ma-express at full na fluent ako sa pagsasalita ng Pangasinan. Pero alam ko yung meron, wala, saan, bakit, antoy, akin ay, parang gano'n na mga salita. Yun yung mga basic words na kaya kong sabihin. Pero yung usapin na alam ko lahat, yung parang semantics or lexicon ng pagsalita ng Pangasinan is hindi. Kasi ako'y taga Pangasinan, pero yung prime na sinasalita ko talaga is Ilocano. Hello, ako si Marie Shaira Dineros. Tagalog ako. Si Mama, taga Manila, at si Papa naman ay Ilocano. Dito na kami nag-i-stay sa Tarlac dahil walang kasama yung lola at lola ko. Hindi ako marunong mag-Ilocano. Tagalog talaga yung mother tongue ko. Thank you. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng dialektong sinasalita at kultura, nananaig pa rin ang pagkakaisa at pagmamalasakit sa bawat isa. Di maikakaila na ano pa mang lengguwahe o dialekto ang ating nakagisnan, mapakapampangan, Pangasinense, Ilocano at Tagalog. Di pa rin maikakaila na tayo ay may malasakit sa Tarlac at kapwa natin Tarlakenyo. Kapampangan ko, Ilocano ak, Tagalog ako, Ilocano ak, Kapampangan ko, Tarlakenyo ak, Tarlakenyo ako, Tarlakenyo ak, Tarlakenyo ako.